Dominant Protector. Credit to the author. 1321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakalabas si Jerwin at ang propesor sa istasyon ng pulisya nang walang gaanong problema sila ang mga biktima, pagkatapos ng lahat, at pagkatapos lamang magtanong tungkol sa proseso ng kanilang pagiging scam, pinabayaan niya sila. Ang problema ngayon, habang umamin si Scorpion, wala na ang pera. Ito ay talagang problema sa kanya. Ayon sa Scorpion, siya ay sa Red Sconces. Ang kanyang layunin ay upang hilahin ang pera para sa grupo, at mangalap din ng impormasyon para sa kanila. Ang mga Redskins ay nagdudulot ng maraming problema sa Starfield sa mga araw na ito, kaya hindi siya nag-alinlangan sa mga salita. Kahit na ang espesyal na dibisyon ay hindi mahuli ang grupong iyon, lalo na si Starfield. Hindi siya ang lugar para isipin iyon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ihinto ang arena. Inilagay niya ang kanyang pagsisikap sa libingan na pagnanakaw. Pagkatapos na malutas ang kaso, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para dito, labanan ang mga laro sa isip sa kanila. Pagkatapos ng arena, si Daryl ay patuloy na pumupunta sa kanyang opisina araw-araw, iniinis siya ngunit wala siyang magagawa. Umaasa siyang darating si Terrence para baliin ang kanyang mga binti para makaalis siya. Amara, sa wakas tapos na, tama. Nakita ko ang mga papel, isang kumpletong tagumpay. Binabati kita, nagawa mo na naman. Patuloy na nakatingin si Daryl kay Amara. Sinasabi ni Amara na abala siya sa isang kaso, ngunit ngayong tapos na ito, wala na siyang dahilan para tanggihan siya ngayon. Salamat sa lahat, Mata Ray, na sabi ni Amara. May kailangan ka. Nagbook ako ng table sa Starlight Restaurant ngayon, and I'm thinking to celebrate with you. How is it? You have time tonight. Napangiti si Daryl. Paumanhin, hindi ngayong gabi may dumating na isa pang kaso. Kumaway si Amara para ipahiwatig ang mga file. Kailangan kong magtrabaho ng magdamag ngayong gabi. Pwede natin itong pag-usapan sa susunod. Iyon ay. Nakaramdam ng pagkabalisa si Daryl dahil sa sinabi ni Amara na bahagyang nairita ang kanyang mukha. Ngunit pagkatapos, ang dahilan ni Amara ay ganap na makatwiran. Nakangangalang ang ngipin niya. Sige, aalis na ako. Nakatingin sa figure ni Daryl, umalis. Kumunat ang noo niya. Nakakainis ang taong ito at patuloy na hinahabol siya. Bagamat maaari niya itong itulak palayo ngayon, ngunit paano kung tumagal ang oras? Mawawalan siya ng pasensya balang araw, ano kaya ang gagawin niya pagdating ng araw na iyon? Maaaring kailanganin niyang harapin si House York, ngunit paano ang House Song? Sumama ang mood niya sa naisip. Kung walang kasal na ito, kahit na may potential, ni Amara, ang kanilang pwesto sa pamayanan ng Noble House ay ipagwalang bahala. Pinasaya siya nito, ngunit binago ng bagay kay House York ang lahat. Sa ibabaw, mayroon silang suporta ni York, na magpapalakas sa kanila, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Kung wala siyang taong gusto niya, okay lang, pwede niya itong samahan ng kaunti para sa kapakanan ng kanyang bahay, ngunit ang problema ay mayroon siyang isang tao. Hindi siya sasama kung ganoon. Ngunit pagkatapos, ang paghaharap ay dumating. Hindi sila pwedeng basta na lang umatras sa kasal. Ito ay tungkol sa reputasyon ng bahay. Kung ang Hughes ang humihiling na kanselahin, kung gayon ang kanyang bahay ay makakayanan iyon. Dahil si House York ang mas malakas na bahay, kailangang makinig ang mga tao sa kanila. Ngunit kung ang mahinang House Song ang humihingi ng kanselasyon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Ano ang gagawin ni House York sa gitna ng kanilang galit? May kumatok sa labas. Napabuntong hininga si Amara. Pumasok ka. Si Julian, iyon siya ay inimbitahan ni Amara upang pag-usapan ang tungkol sa grave robbing. Amara, anong meron? Anong meron sa pagsimangot? Sumuko na si Julian kay Amara, ngunit nagmamalasakit pa rin siya sa kanya, napansin ang kaunting pagbabago sa kanya. Kailangan niyang itanong kung bakit ganoon ang mukha nito. Julian bro, dumating ka. Pilit na ngumiti si Amara. Yung Daryl ni House York. Dumating siya ulit, nagbook ng table sa isang restaurant na nagsasabing gusto niya magdiwang kasama ako. Muli. Kumunat ang noo ni Julian. Hindi ba niya masasabi na hindi mo siya gusto? Kaya niya, pero ano? Umiling si Amara, nasabi mo rin, ngunit patuloy kang dumarating, hindi ba? Ay. Iba yun, at least hindi ako naging perseguido. Julian said, feeling a bit awkward. Ngunit siya ay tila patuloy na nagpipilit kahit na ano. Sino ang nakakaalam? Hindi ko alam kung paano ako tatanggi sa kanya. Sabi ni Amara.
Malapit na ang pulong ng Noble House, at ayaw kong magkatabi sina House Song at House York. Masasaktan tayo niyan. Paano ito, kakausapin ko si Daryl. Pareho tayong lalaki, kaya mas madali sa ganoong paraan. Hihilingin ko sa kanya na palayain siya ng mag-isa, umatras hindi ito magdudulot ng anumang gulo sa inyong dalawa. Sabi ni Julian pagkatapos bumantong hininga. Itatago nila ang kanilang mukha kung kakanselahin ito ni House York. Hindi ito gagana. Iba si Daryl sa iyo, siya ay isang taong hindi tumitigil hanggat hindi niya naabot ang kanyang layunin. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang maraming pagnanais, hindi siya madaling sumuko. Mapait na ngumiti si Amara, siya ay isang hindi makatwirang tao. Kahit ano, maaari pa rin nating subukan. May ideya din si Julian kung ano ang hitsura ng lalaki mula sa paglalarawan ni Amara. Tyrannical at hindi makatwiran, gusto lang niyang balikatin ang ilang responsibilidad kay Amara. Ayos lang. Ayokong kalagkarin ang bahay mo dito. Ikinaway ni Amara ang kanyang kamay. Ang iyong bahay, Colton, ay nagkakaproblema din, mabuti kung maaari mong panatilihin ang iyong posisyon. Siguro maaari kong kausapin si Terence tungkol dito at tingnan kung mayroon siyang paraan. Napaisip si Julian. Pagkalipas ng ilang sandali, mukhang busy na talaga siya ngayon, sabi ni Ling Shazhen, ituloy ko muna siya. Pag-iisipan namin kung magpapatuloy siya. Si Amara ay hindi pa tunay na kasintahan ni Terence, at hindi niya alam kung handa ba itong makisali. Nais niyang magkaroon muna ng damdamin sa kanya, na ginagawang mas madali. 13:22. Sige, pag-usapan natin ito pagkatapos ng ilang oras. Tumango si Julian, private affair naman ito ni Amara. Hindi niya napigil ang magtanong. Nagbigay lang siya ng mga mungkahi bilang kaibigan. Julian bro, tinanong kita dito sa pagkakataong ito para pag-usapan ang mga plano sa mga susunod na araw. Mayroon talaga akong magandang balita, umiling si Amara, itinulak ang buong inis kay Daryl sa likod ng kanyang ulo. Oh, magandang balita. Napatigil si Julian. Hindi naman sumagot si Terence, di ba? Tama ka, magandang hula. Tumango si Amara. Sa pagsali sa amin ni Terence, magiging mas madali ang operasyong ito. Oo, pareho tayong golden class, at late phase peak ka pa, pero nag-aalala pa rin ako na baka may mangyari sa mga walang awa na grave robber na iyon. Tumango si Julian. Ngunit, ngayon ay dapat na kami ni Terence na nagpapanggap na mag-asawang grave robber, kailangan mong gawin ang papel ng tagasunod. Nahihiyang sabi ni Amara. Siyempre. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naiisipin ang tungkol sa ganyan, tinanggap ko na. Napangiti si Julian. Sinusuportahan ko kayo ni Terence, kahit na narito pa rin ang mga emosyong iyon, pinabayaan ko na sila. Mabuti yan, sige, napagpasyahan na. Si Terence, ikaw, at ako, sabi ni Amara. Ayon sa mga detalye, ang mag-asawang ito ay nag-opera sa kanilang sarili, hindi nagdadala ng masyadong maraming tagasunod, minsan isa lang ang katulong. Sa totoo lang, ang grave robbing ay mas gumagana sa mas kaunting mga taong nasasangkot, lalo na sa mga bitag sa mga libingan. Ang mga bitag na iyon ay papatay sa iyo. Ang isang normal na grupo ng mga tagasunod ay isang pabigat. Tama ka. Sabi ni Julian. Kailan tayo aalis? Nakipag-ugnayan na ako sa iba pang grave robbers. Dapat mong i-follow up ng kaunti ang mga usapin ni Boji, wala akong masyadong magagawa doon. Sinabi niya sa amin ang lahat ng alam niya. Pero pakiramdam ko ay may hindi pa rin niya sinasabi. Nagkibit balikat si Amara. Tikom ang bibig ng taong ito at maliban sa nasabi na namin sa kanya, hindi ko alam kung paano siya pipilitin na magsalita, kahit na sa mga paraan ng aking banayad na pag-uusap para mailabas siya ng isang bagay. Walang gumagana. Siya ay masyadong secured up, ngunit siya ay isang master scholar sa unang lugar, ito ay normal para sa kanya upang maging mas matalino kaysa sa normal thugs, Julian said. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Nararamdaman ko na ang mga bagay na hindi niya sinabi sa iyo, sinabi niya kay Terence. Malamang tungkol ito sa puntod ni Li Juzang, ngunit ang mga libro ng gamot at lahat ng iyon ay wala talagang kinalaman sa atin. Posible, naalala ni Amara na may magandang bagay si Boji na gusto niyang ibigay kay Terence. Ang isang bagay na maituturing na benepisyo para kay Terence ay pera lamang o mga librong panggamot. Hindi kilala ng lalaki si Terence, at alam lang niya na siya ay isang napakahusay na doktor, kaya iyon lang ang dalawang posibilidad. Pagkatapos, nagsimulang magsaliksik sina Amara at Julian sa mga detalye ng misyon, bagaman, karamihan sa mga ito ay sa teorya lamang. Walang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura ng libingan, o kung gaano ito kadelikado.
Nagsagawa lang sila ng ilang pag-iingat. Ngayon ang kaarawan ni Trixie, at nagpunta na si Cheryl sa palengke kasama si Yasi para bumili ng maraming sariwang prutas, naghahanda na gumawa ng fruitcake. Ang bahay ni Josephine, sa kabilang banda, ay gumagawa ng cake billet, habang si Terence ay hiniling kay Jacob na bumili ng cream. Nasa bahay na ni Miss ang lahat ng kagamitan na kailangan nila, at iniisip ni Terence na personal na gumawa ng cake para kay Trixie. Hindi ito mahirap para kay Terence dahil wala pang mga tindahan ng cake sa Star West Village, palagi siyang gumagawa ng sarili niyang mga cake kapag nagdiriwang kasama si Old Linford. Nanatili si Terence sa tabi ni Trixie, pinapanood siyang gumawa ng makapal na jacket, blanko ang kanyang mukha. Napabuntong hininga si Terence. Trixie, huwag kang masyadong mag-alala, di ba sinabi ko na sa iyo? Gagawa si Tito Thomas ng lalagyan ng yelo para sa iyo, tatatakan ka tulad ng nanay mo, hahanapin ko talaga ang prutas ng apoy na espiritu. Yeah. I believe you. I'm not worried, just cold and tired. Mahinang sabi ni Trixie. Actually, sobrang saya ko ngayon. Tumanggo si Terence. Matapos magising si Trixie sa araw na iyon, nagpatuloy siya sa ganitong estado. Ito ay dahil siya ay dapat na isang patay na tao na, ngunit pinilit lang siya ni Terence na umalis sa kapalarang iyon sa loob ng 2 araw. Siyempre, hindi siya magiging energetic. Sige, kaarawan mo na, itigil mo na ang pagniting rest na iyon ng 1 araw. Sabi ni Terence habang nakatingin kay Trixie, ipinagpatuloy ang pagniniting. Hayaan mo akong mangunot. Nag-aalala ako na wala akong sapat na oras, sino ang nakakaalam kung mabubuhay pa ako bukas. Umiling si Trixie, hindi tumitigil. Di ba sabi ko hindi ka mamamatay for sure? Sabi ni Terence. Magagawa mo ito pagkatapos mong bumalik. Hindi, kailangan kong gawin ito ngayon. Sabi ni Trixie. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas kapag nagising akong muli? Hindi na siya pinigilan ni Terence, tumayo siya at tumulong kay Josephine sa paggawa ng cake. Tumunog ang doorbell, pinuntahan ni Josephine ang pinto, para makita si Zyrene na nakatayo doon. Tinawagan siya ni Terence, inimbitahan siya sa birthday party ni Trixie. Nakabili na siya ng tiket para sa araw na ito, ngunit naantala ito para kay Trixie. Han, dumating ka. Hindi inaasahan ni Josephine na talagang darating siya. Oo. Nasaan si Trixie? Binili ko siya ng regalo. Naglabas si Zyrene ng isang pakete. Sa sala. Han, magpalipis ka muna ng oras kasama si Trixie. Gumagawa ako ng cake kasama si Terence sa kusina. Ipinakita ni Josephine ang kanyang mga kamay na natatakpan ng harina sa kanya. Sige, gawin mo na ang cake. Oh, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Zyrene. Hindi, kasama mo si Trixie. Umiling si Josephine. Han, dumating ka. Mahinang sabi ni Trixie. Trixie, anong problema? Bakit parang may sakit ka? Nakasuot ng damit panglamig sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Zyrene sa gulat. Wala lang. Haha. Baka kasi patay na agad ako. Tumawa si Trixie. Ah. Patay agad. Hindi napigilan ni Zyrene ang umiyak. Ikaw. 1323. Tinanggap ko na. Wala lang. Umiling si Trixie. Maaga o huli ay darating ito. Nawala nang masabi si Zyrene. Tila tinanggap ni Trixie ang kamatayan, ngunit hindi siya comfortable tungkol dito na makita ang isang kaibigan na kakatapos lang niyang pumasa. Napakabigat ng pakiramdam niya. Sige, Han, huwag na nating pag-usapan iyon. Sinabi ni Terence na kaya niya akong pagalingin, at tiyak na maaring makalipas ang ilang taon, sa pagbabalik mo, baka mabuhay pa ako. Sinubukan siya ni Trixie na aliwin pagkatapos makita ang kanyang mukha. Ah! Napahinto si Zyrene, hindi alam ang tungkol sa lalagyan ng yelo. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Trixie. Wala lang. May dala ka bang regalo para sa akin? Makikita ko ba? Iniba ni Trixie ang paksa. It's an album I recorded for you personally, though most of it inside are just covers. Iba ito sa iba. I never released it, binigay ito ni Zyrene kay Trixie. Wow! Ang ganda. Gusto ko. Masayang kinuha ito ni Trixie. Nakabalik na sina Cheryl, Yasi, Jacob, at Fen. Inimbitahan din sina Galton, Claire, Fatty Boy, at Feng Thomas. Matapos may handa ang cake, lahat sila ay nagtipon sa hapag at kumanta ng kantang kaarawan.
Alam nilang lahat ang sitwasyon ni Trixie, ngunit hindi nila ito sasabihin, hindi rin sila magpapakita sa kanya ng anumang malungkot na mukha, lahat ay nagbibigay sa kanya ng kanilang mga pagpapala ng may ngiti. Sobrang touched ako. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganito kasiglang kaarawan. Emosyonal na sabi ni Trixie. Dati, kami lang ng tatay ko, pero ngayon napakaraming matalik na kaibigan. Sige, oras na para maghiwa ng cake. Nagsindi ng kandila si Yasi at tumakbo para patayin ang mga ilaw. Biglang nagdilim ang silid, sa liwanag ng mga kandila na tumatanglaw sa kanyang mukha, namumula ito sa liwanag ng kandila, at lalong maganda. Trixie, mas matanda ka ng 1 taon ngayon, may hiling ka ba? Nakangiting tumingin si Thomas sa kanyang anak. Matapos niyang malaman na may posibleng gamutan si Terence, mas gumaan ngayon si Thomas, hindi lang may pag-asa para kay Trixie, kundi may pag-asa din para sa kanyang asawa. Sa wakas ay makakakita na siya ng liwanag mula sa 20 taong kadiliman na ito. Oo, pero hindi ko masabi sa iyo. Namula si Trixie, bagaman hindi masabi ng isa dahil namumula ang mukha niya sa liwanag. Sige, lahat, hayaan mo si Trixie na hilingin ng tahimik, kung gayon. Mungkahi ni Zyrene. Okay. Trixie, bilasan mo at sabihin mo sa akin ang patago mamaya. Sabi ni Yasi. Hey! Tumango si Trixie at pinagdikit ang kanyang mga kamay, ipinikit ang mga mata at nag-wish. Bagamat mukhang tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Malaki pa rin ang takot sa kanyang paparating na kamatayan. Ayaw niyang mamatay, sa kaibuturan, lalo na pagkatapos makahanap ng nobyo na kasing husay ni Terence, mga kaibigan na kasing galing ni Cheryl, Yasi, Josephine, at Zyrene. Hindi siya basta-basta mamatay. At kaya, ang hiling niya ay na mapagaling siya ni Terence, at pagkatapos ay mamuhay silang magkasama ng maligaya magpakailanman. Ipinanta siya ni Trixie ang hinaharap tungkol sa pagnanais na iyon siya ay ikasal kay Terence, at magkakaroon sila ng mga anak, kasama sina Josephine, Cheryl, Yasi, Zyrene. Napakahusay niyan. Hindi maiwasan ni Trixie na medyo mahilo sa pinagpalang eksenang iyon. Walang nagsabi ng kahit ano habang hinihintay nila ang kanyang hiling, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakayuko pa rin ang kanyang ulo, nagbago ang mukha ni Terence. Trixie. Tawag niya. Hindi siya sumagot. Agad siyang tumakbo, tinitingnan ang ilong at palso nito. Napunta siya sa parehong estado tulad ng kapag kumilos ang kanyang sakit. Ito ay dumating pagkatapos ng lahat. Hindi niya malagpasan ang kanyang 20 kaarawan. Hinawakan ni Terence ang kanyang palso nang hindi namamalayan, gustong ibigay ang kanyang dugo sa kanya, ngunit napigilan siya ng boses ni Elder George. Terence, hindi ito makakatulong, ang enerhiyang yang ay pumasok na sa kanyang mga buto. Hindi ito isang bagay na maaari mong ibalik. Magagamit mo ang lahat ng dugong gusto mo ngayon, at hindi ito makakatulong. Ang pinakamagandang hakbang ay ihanda ang plano ng paggamit ng lalagyan ng yelo at hanapin ang prutas. Huminto si Terence at nakabawi. Bumantong hininga siya, Tito Thomas, pakihanda na ang lalagyan ng yelo. Sa pagkakataong ito, hindi na ito gagana. Wala na akong magagawa ngayon. Natigilan ang lahat sa mga salita, paulit-ulit niyang nailigtas siya mula sa kamatayan, at naisip nila na sa pagkakataong ito ay magiging pareho din ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumama sa katotohanan sa kanila. Trixie. Naunang tumayo si Josephine, ang kanyang mukha ay mapatla. Terence, wala na bang ibang paraan? Inilagay siya sa nagyayelong lalagyan habang hinahanap ko ang bunga ng apoy na espiritu, iyon lang ang tanging paraan. Mataimtim na sabi ni Terence. Siyempre, kung makapasok ako sa Sky Class, may iligtas ko rin siya, para hindi kayo masyadong mag-alala, pretuhin mo na lang siyang natutulog. Si Terence ay malungkot sa kanyang sarili, ngunit siya ay nag-aalala na ang iba ay mas malungkot. Kinailangan niyang aliwin ang mga ito. Sina Cheryl, Yasi, at Zyrene ay lahat ay tumingin kay Trixie ng may kalungkutan, ayaw makipaghiwalay ng ganoon lang. Ang oras ay sa wakas ay narito na, at ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanila mula sa kawalan ng pag-asa ay ang mental na paghahanda na mayroon na sila. Ako na ang tatawag. Mabilis na inilabas ni Thomas ang kanyang telepono para ihanda ang lalagyan ng yelo. Ang buhay na Charlton Villa ay kalmado na ngayon, at maging ang masiglang Yasi ay nanatiling tahimik. Ang atmosfera na dumating pagkatapos ng pagkamatay ni Trixie ay hindi isang bagay na maaari nilang lampasan sa loob ng 1 o 2 araw. Iba talaga ang mood nang wala siya. Shield bro, kailan ka magnanakaw sa libingan?
Halos araw-araw tinanong ni Yasi si Terence. Terence, ipaubaya namin sa iyo si Trixie. Lagi rin siyang pinapaalala ni Cheryl na may misyon siya, responsibilidad. Terence, kung ililigtas mo si Trixie, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, kaya natin kahit gawin ang 3P na bagay. Nag-alok din ng mga benepisyo ang mahiyaing Josephine para sa kapakanan ni Trixie. Siyempre, gusto rin ni Terence na magmadali dito, ngunit kailangang maghanda. Pupunta siya, sigurado, ngunit nag-aalala siya na ang mga panganib na naghihintay sa kanya ay maaaring lampas sa kanyang inaasahan. 1324. Hindi mahalaga kung mabaigo sina Amara at Julian, gusto lang nilang hulihin ang mga miyembro ng Grave Robbing Group. Para kay Terence, gayunpaman, ang kabiguan ay isang malaking bagay. Nakamit niya ang misyon na ito para kay Trixie. Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon dito. Kaya, sa mga araw na ito, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng mga detalye tungkol sa libingan na ito, tungkol sa mga bitag, at ang mapa na ibinigay sa kanya ni Boggia. Paulit-ulit niyang pinagdaanan, araw-araw. Kahit nadala niya ang mga papeles, hindi siya naging kampante. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Boggia o kung ano paman, pero ang impormasyong ibinigay niya sa kanya ay may mga detalye lang sa outer circle defensive traps. Hindi ito nakarating sa mga pasilidad sa loob dahil pinagmamasdan lang ni Boggia ang lugar mula sa labas. Walang nakakaalam kung ano ang pakiramdam doon. Tuwing tanghali kapag kumakain sina Terence, ang Miss, Yasi, at Josephine, parang may kulang. Wala talaga ang lahat sa mood makipag-usap. Pakiramdam ko ay naghihintay lang ang lahat hanggang sa makapunta si Terence sa libingan para humanap ng paraan para iligtas si Trixie. Kung wala na si Daryl sa paaralan, naging mapayapa ang mga pangyayari. Si Leandro ay nagtitiis din, iniiwasan ang paghaharap kay Terence at sa kanyang grupo. Lumipas ang oras ng ganoon, at hindi nagtagal ay dumating na ang araw para mag-tomb raiding. Nagpaalam si Terence kina Miss, Yasi, at Josephine, mukhang hindi nila siya mamimiss. Sila ay talagang lubos na hinalinhan. Dumating na ang araw sa wakas. Medyo natahimik si Terence, ngunit nagbigay siya ng mapait na ngiti, hintayin ang aking magandang balita. Okay. Pero mag-ingat ka. Seryosong paalala ni Josephine. Si Trixie ay mahalaga sa amin, ngunit ikaw ay mahalaga. Huwag ipilit. Huwag pilitin ang anumang bagay. May pag-asa pa rin hanggat walang masamang mangyayari. Kung may mangyari sa iyo, kung gayon, hindi lang tayo ang sitwasyon ni Trixie ay mawawalan din ng pag-asa. Oo, Terence. Kailangan mong mag-ingat. Tumango si Cheryl. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Nakangiting tumango si Terence. Bago umalis, hiniling niya kay Galten na pumunta sa villa. Wala pang kaaway na bumibisita sa kanila nitong nakaraan, ngunit hindi makaramdam ng ligtas si Terence. Sino ang nakakaalam kung may mangyayari. Nandito man si Uncle Fredo, isa lang siyang golden class late face pick, kaya niyang hawakan ang mga normal na kalaban, pero problema ang mas malakas. Galten, iiwan ko sa iyo ang kaligtasan nina Cheryl, Yasi, at Josephine habang wala ako. Sabi niya sa kanya. Huwag kang mag-alala, boss, ipaubaya mo na sa akin. Tinapik ni Galten ang kanyang dibdib, iingatan ko silang ligtas. Ngunit tandaan ang espesyal na kondisyon ng iyong katawan, tandaan ang sinabi ko. Same time na paalala ni Terence. Kung may dumating na practitioner na nagdudulot ng gulo, isa na wala kang katiyakan, patayin siya sa isang putok, huwag kang magpigil. Marami kang lakas, ngunit kung tatamaan ka ng isang mistake, tiyak na kamatayan. Kung hindi sila ganoon kalakas, lampoin muna sila bago tanungin kung sino ang nagpadala sa kanila. Nakuha ko. Iningatan ni Galten ang mga salitang iyon sa isip. Maaaring siya ay tapat at simple, ngunit hindi siya tanga. Alam niya ang mga katotohanan ito. Noong gabing iyon, lumipat si Galten sa bahay ni Charlton, sa silid ni Terence, na humiwalay sa Claire saglit. Namiss nila ang isa't isa, ngunit mas mahalaga ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Si Terence naman ay pumunta sa istasyon para makipagkita kina Amara at Julian. Kailangan nilang gumawa ng ilang paghahanda. Kailangan nilang tiyakin na ang kilos ng kanilang mag-asawa ay hindi nagkakamali. Julian bro, Amara, may detalyado kayong plano tungkol sa lahat ng ito, tama? Ipakita mo lang sa akin. Sabi ni Terence, hindi nag-abala sa paggalang sa kanila. Wala namang dahilan para kay Julian, kung tutuusin. Lalo pa sa Amara. Tapos na. Dito. Tumango si Julian at ibinigay sa kanya ang plan book.
Walang sinabi si Terence kundi umupo sa sofa para pagmasdan ito, binigyan ito ng pangkalahatang pagtingin sa mga plano. Ito ay lahat ng bagay sa teorya, hindi praktikal, bagaman siya ay gumugol ng higit na pagsisikap sa pagbabasa tungkol sa mag-asawang grave robber, kasama ang kanilang mga gawi at estilo at lahat ng bagay. Ito ang lahat ng susi. Ang mag-asawang lumusab sa libingan ay bihirang makisalamuha sa iba. Hindi man lang alam ng ibang grave robbers ang tunay nilang mukha. Tanong ni Terence matapos makita ang mga detalye, so ibig sabihin hindi na natin kailangang kumilos ng sobra. Tama ang mag-asawang ito ay medyo tuso. Kung hindi natin sila nakitang nagkataon na nagpupuslit sa isang hangganan, hindi natin sila makukuha. Julian nodded, ngayon, marami na kaming nailigtas na gulo. Medyo special case sila sa grave robbing world. Mataas ang skill level nila, pero tuso din sila may love-hate relationship sa kanila ang mga kaedad nila. Minsan nandidiri sila kung paano nila gusto ang malaking bahagi at share at sinubukan nilang makapasok sa lahat ng libingan, pero minsan kailangan talaga nila ang kanilang karanasan. Tumango si Terence. Kung gayon, kami ni Amara ang mag-asawa, at ikaw ang aming mga taga-sunod. Oo. Tumango si Julian. Ikaw ang pinakamalakas sa aming tatlo, at sa mga mag-asawa, ang asawa rin ang pinakamalakas. Ano na ngayon ang strength level mo? Golden class early phase pa rin. Tumingin si Terence kay Julian. Oo, sobrang nakakahiya. Maagang yugto pa lang. Medyo nahiya si Julian, hindi niya itinuloy ang pag-practice, bagamat dahil din iyon sa kanyang konstitusyon. Dadalhin muna kita sa Golden Class Late Phase Peak ngayong gabi, sa antas ni Amara. Mas mapoprotektahan kanyan. Mataray na sabi ni Terence. Julian froze sa Gold Class Late Phase. Tama ba ang narinig niya? Si Terence ay magpapalakas sa kanya. At, sa paghusga sa kanyang tono, ito ay dapat na isang simple at karaniwang gawain. Dapat alam mo kung paano ko pinalaki ang lakas ni Amara. Sige, putulin na natin ang kalokohan at magsimula na. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng walang pasensya sa gulat na mukha na iyon. Palaging may plano si Terence sa kanyang puso at iyon ay ang itaas ang lahat ng tao sa paligid niya sa Golden Class Late Phase kapag naabot niya ang Earth Class, itataas niya sila sa Mystic Late Phase Peak. At maging ang Earth Class Late Phase Peak at Sky Class Late Phase Peak sa hinaharap. 1325. Ang pagpapalakas sa lahat ng mga taong ito ay magreresulta sa kahit na ang mga nakatagong bahay o sinaunang sekta ay mag-isip ng 2 beses bago magplanong gumawa ng anuman sa kanya. Kung ayaw ng isang tao na mabuli, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili. Pinalalakas din ni Terence ang mga tao sa paligid niya, binibigyang lakas ang sarili bilang isang grupo, at pinapalakas din sila para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit may hangganan ang sarili niyang lakas. Maaaring ang ibang tao ay hindi maglakas loob na labanan siya, ngunit paano kung target nila ang kanyang pamilya at mga kaibigan? Magkakaroon sila ng kanyang galit at paghihiganti, ngunit may mga taong talagang nabaliw at walang pakialam. Sige. Huminga ng malalim si Julian at same time na sinabi, iiwan ko ang aking pasasalamat sa puso. Huwag mong pag-usapan ang walang kwentang bagay na iyon. Ikaw at ako ay hindi nangangailangan ng pasasalamat. Nakangiting saway ni Terence. Sa higit na lakas, mapoprotektahan mo si Yasi, hindi ko siya mapoprotektahan sa buong buhay ko, pagkatapos ng lahat. Ito ang magiging trabaho ng kapatid sa hinaharap. Pero, Yasi at ikaw. Sinuportahan talaga ni Julian ang kanyang kapatid na kasama si Terence, mayroong isang Amara dito, isang Josephine doon, at isang Trixie na naghihintay na iligtas din doon. Ngunit, nakikita niya na talagang gusto ng kanyang kapatid si Josephine mula sa kanyang puso. Sa kabilang banda, humanga rin siya kay Terence. Huwag na nating pag-usapan yan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, tinapos ang paksa, at inilagay ang 2 kamay sa kanyang palso. Simulan mong i-channel ang mga sining ng iyong practitioner, magsisimula na ako. Sige. Tumango si Julian habang nakapikit si Terence, pumasok sa Jade Space. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang isang malaking pag-akyat ng chi sa kanyang katawan. Narinig na niyang inilarawan ni Amara ang proseso noon, ngunit talagang nabigla siya. Ito ba ang maalamat na paglilipat ng kasanayan? Napakakapal at puno ng chi na ito, hindi pa ito nakilala ni Julian. Kahit na sila ay nasa ilang sinaunang kagubatan o bundok, ang chi doon ay magiging kalahating kasing siksik nito. Hindi siya nag-aksaya ng oras, nagsimula siyang sumipsip ng lahat ng enerhiya ng mabilis.
Natanggap na ni Amara ang chi ni Terence noon, at hindi na nagulat, umupo lang siya sa tabi nila, binabantayan sila laban sa mga pagkagambala sa labas. Pagkalipas ng hating gabi nang huminto si Terence, at si Julian, nang walang pag-aalinlangan, ay nasa huling bahagi ng Golden Class na ngayon. Ang hindi nagulat ni Terence, gayunpaman, ay ang Julian ay nasa isang bottleneck, natigil sa pagsulong ng isang hakbang. Ako. Late phase peak Golden Class talaga ako ngayon. Ibinuko ni Julian ang kanyang mga palad sa gulat. Totoo ba ito? Sa loob lang ng oras na iyon, mayroon akong ganito kalaking lakas. Parang panaginip. Ganoon din ang pakiramdam ko noong una. Sabi ni Amara habang nakatingin kay Terence, na hindi man lang naapektuhan. Napangiti siya ng mapait gaano kalakas ang taong ito. Kahit na ang lola na nagbibigay sa kanya ng lakas sa kanyang lolo ay mangangailangan ng pagkawala ng lakas sa kanyang bahagi, hindi niya kayang itaas ang isang tao mula sa Golden Class early phase to late phase peak sa maikling panahong ito. Ilang level na lang ang nilagpasan nila, katawa-tawa. Well, iyon lang ang mayroon tayo sa ngayon. Kung papasok ka man o hindi sa Mystic ay nakasalalay sa iyo. Nanghihinayang sabi ni Terence. Kailangan ko munang maging isang Earth class bago ko kayo magawang Mystics. Make US. Dilat na dilat ang mga mata ni Julian. Hindi niya akalain na magiging Earth class si Terence balang araw, o magiging Mystic siya balang araw. Ito. Hindi ba ito napakahirap tanggapin? Ngunit ang mga katotohanan ay katotohanan, at ang mga katotohanan ay hindi tumigil para sa kanya. Ang patunay ay naroon. Golden Class late phase peak na siya sa isang gabi lang. Tulad ng isang rocket, bumaril siya sa lahat ng antas na iyon. Sige, magpahinga na tayo, pagod din ako, may lakad pa tayo bukas. Hindi nagaksaya ng oras si Terence na mag-practice gabi-gabi kung hindi niya mahanap ang prutas, at least maabot niya ang Sky Class at mapanatili ang buhay ni Trixie. Ang pagkuha ng prutas ay mas madali, ngunit kailangan niya ng backup. At saka, naniniwala siyang makakarating siya sa Sky Class balang araw. Sumang-ayon sina Amara at Julian gabi na rin, bagamat nasa opisina niya sila. Paano sila matutulog? Ang opisina ni Amara ay may resting room na may maliit na kama, at ito ay kasya ang 2 tao, bahagya lang. May sofa din sa opisina sa labas. Terence, pwede ba kayong matulog ni Amara sa kama? Kukunin ko ang sofa. Tinanggap na ni Julian sina Amara at Terence, gayon paman. Namula si Amara, ngunit hindi siya tumanggi. Sa kanyang puso, itinuring niya ang kanyang sarili bilang babae ni Terence, nakita na niya ang lahat ng bagay na kailangang makita pa rin, at palagi siyang ganyan sa harap niya. Bakit pa siya mag-aalala kung kailangan nilang matulog sa iisang kama? Sa katunayan, baka umasa pa siya. No need, I don't sleep. Practicing is the same as sleeping. Silya lang ang gagamitin ko sa office. Magpahinga na kayo. Mataray na sabi ni Terence. Sige, kung ganoon. Tumango si Julian at pumunta sa sofa. Kitang-kita ni Julian ang maliit na pagkabigo sa mukha ni Amara, ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang madamay. Mabilis siyang nakatulog. Magpapahinga na rin ako. Alam ni Amara na gagawin ni Terence ang napagpasyahan niyang gawin kung ayaw niya, walang paraan na mapipilit siya nito. Lumipas ang gabi ng tahimik, at ang tatlo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay kinaumagahan, sa isang sinaunang libingan sa labas ng Starfield. Nakasakay ang tatlo sa isang Range Rover, ang kotse ni Julian. Bagamat inilabas niya ang orihinal na plaka at ginamitan ng peke, ito pa rin ang ginawa ng mga tulisan sa puntod, sinusunod lang nila ang pagbabalat kayo. Ang libingan ay matatagpuan sa isang maliit na county malapit sa Starfield, ngunit 5 oras pa rin itong pagmamaneho. May mga kalsada rin sa bundok, kaya tansya lang ang 5 oras. As expected, takip-silim na nang dumating sila. Ito ay isang baog at liblib na lugar, sa ilalim ng paanan ng bundok. Mayroon lamang isang maliit na nayon doon, at ang mga kalsada dito at ang teknolohiya ay hindi masyadong advanced. Ito ay hindi isang mahusay na nayon. Pagkatapos nating dumaan sa nayon na ito, may mga 10 kilometro pa, at iyon ang magiging ugat ng bundok kung saan nila natagpuan ang libingan. Sabi ni Amara habang nakatingin sa mapa, kinakausap sina Julian at Terence. Gusto mo bang magpahinga sa nayon ng isang gabi at magpatuloy bukas? 1326. Ang mga ilang araw na ito ay din ang mga petsa ng pagtitipon para sa grupo ng raiding ng Nichu. Hindi na kailangang magmadali. Ayos lang dumiretso tayo. Practitioner tayong lahat. Hindi na natin kailangan magpahinga, Mataray na sabi ni Terence.
Tumango si Amara na kalimutan niyang practitioner silang lahat at mali pa rin ang pag-iisip. Natural lang na iminumungkahi niya na magpahinga ang mga normal na tao. Tuloy-tuloy na tayo. Malapit na. Sabi ni Amara. Ang mga kalsada ay naging mas mahirap at mas mahirap imaneho, at ang mga palatandaan ng buhay ay nawala. Walang sino man mula sa nayon ang pupunta dito, dahil lahat sila ay mga ugat ng bundok na halos lahat ay bato at bato. Walang ligaw na prutas, walang hayop, walang darating. Medyo maganda ang view dito, magandang lugar na kumuha ng litrato, sabi ni Terence na may iniisip. Ito ay isang magandang kapaligiran, ngunit sa topography dito, mahirap gawin itong isang tourist spot. Ang nayon dito ay masyadong mahirap, na may kakulangan ng mga pangunahing pasilidad. Ang paggawa ng isang tourist spot dito ay mangangailangan ng masyadong maraming pera, at walang mamumuhunan na gumawa ng ganoong malaking panganib, sabi ni Julian. Hindi alam ni Terence ang tungkol sa mga bagay na pangnegosyo, kaya wala siyang komento. Ang sasakyan ay nagpatuloy, at ang mga kalsada ay naging mas mahirap, na may mas kaunting mga puno. Maliban sa bato at bundok, wala nang iba. Ang tanawin ay sariwa at maganda sa paningin noong una silang makarating dito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naging karaniwan na ito. Tama si Julian, hindi ito magandang lugar para sa turismo. Masyadong uniforme, hindi na babalik ang mga taong dating dito. Malapit na. Kailangan nating isuot ang ating mga maskara ngayon. Ang toldo sa harap ay marahil ang grave robber group. Kailangan nating mag-ingat at alerto. Huwag hayaan silang makakita ng anumang mali, paalala ni Amara sa kanila. Hindi na kailangang maging alerto. Kung ikaw ay masyadong alerto, maghahinala sila ng isang bagay. Basta kumilos ng normal, sabi ni Terence, ang mag-asawa ay kadalasang napaka-tyrannical at bastos, na binabanggit sa mga file. Alam ng lahat sa industriya iyon. Hindi sila magiging alerto. Tama ka, masyado akong nag-iisip. Sabi ni Amara, kumukuha ng leksyon. Dahil doon, nagsuot sina Terence at Amara at Julian ng kanilang mga maskara. Ito ay mga maskara na kinuha nila mula sa mag-asawang grave robber. Hindi na nila kinailangan pang gumawa ng sarili nila. Lumapit ang sasakyan, at maraming hanay ng mga sasakyan ang nakaparada hindi kalayuan sa tent. Lahat sila ay mga Range Rover, na may mas malalaking uri ng truck para sa pagdala ng mga kargada. Maraming lalaki ang ginamit ng mga grave robber na ito, hindi katulad ng mag-asawang pumuntang mag-isa. Nang makalapit ang sasakyan ni Julian, lumabas sa tent ang ilang malalaking lalaki na may dalang baril. Isang mas maliit at mas payat na lalaki ang nagwagayway ng mapangwasak na kamay sa likod nila at sinenyasan si Julian na huminto. Anong ginagawa mo dito? Ito ay military operation grounds. Hindi ka makakadaan. Mataray na sabi ng lalaking payat. Ang isang normal na turista ay maniniwala sa mga salitang iyon, lalo na sa pagdiin ng mga baril na iyon, sila ay aalis kaagad. Ngunit dumating si Julian na may tiyak na layunin. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Nariyan ang wood sa harapan nila, tama ba? Mataray na sabi ni Julian. Ito ang pinakabagong code para sa industriya, nakuha nila ang impormasyong ito mula sa Bogia. Oh! Hindi nagbago ang mukha ng payat na lalaki, tinatakpan ng Sky King ang Earth Tiger. Ang pangungusap kanina ay isang code din, at ito ay isang confirmation code. Kung mabibigo si Julian na tumugon sa code na ito, ikakaway niya ang kanyang kamay at babarilan kaagad ng mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay nagbigay ng unang code at hindi makatugon sa confirmation code, nangangahulugan ito na hindi talaga sila bahagi ng team na ito, sinusubukang maggulo at makakuha ng ilang mga benepisyo. Hindi niya hahayaan ang mga taong ganoon kadali. Luwalhati sa dakilang Haring Lee. Walang tigil na sabi ni Julian. Ang code na ito ay natagpuan sa work journal ng mag-asawa kahit si Bogia ay hindi alam ang tungkol dito. Marahil ay nag-aalala ang mag-asawa na makalimutan nila ang confirmation code na ito pagdating ng oras. Medyo natuwa sina Julian at Amara nang una nilang makita ang code. Ito ay isang sikat na catchphrase sa China. Ang mga tao ay tutugon sa Sky King na sumasaklaw sa Earth Tiger na may karaniwang tugon ng Treasure Tower trumps the River Monster, ngunit kung talagang sasabihin nila iyon dahil sa ugali, kung gayon ito ay isang malaking sira. So, friend, saang grupo ka galing? Ang mukha ng payat na lalaki ay mas palakaibigan ngayon, na nagpapatunay na ang mga ito ay nasa parehong panig. Old Hal, hindi mo man lang makikilala ang damn face ko ngayon. Can you cut your crap? You want me to get this scar on your face?
Binuksan ni Terence ang pinto, asar bago pa man makapagsalita si Julian. Ayon sa impormasyon ni Julian, ang matandang hal na ito ay ang amo ng mga Red Treasure Tower tomb robbers, ang nakatukla sa puntod sa pagkakataong ito. Medyo kakaiba ang ugali ng mag-asawa, mataas ang husay nila, at kadalasan ay minamaliit nila ang kanilang mga kay-barkada. Karaniwang hindi sila gusto ng mga tao, ngunit may mataas na antas na libingan na tulad nito, kailangan nilang imbitahan sila. At kaya ginamit ni Terence ang personalidad na iyon, lumabas siya ng kotse at nagsimulang magmura. Ganyan pa rin ang ugali mo ha. I just want to be safe. Kung kakaunti ang mga tao dito, mas malaki ang benepisyo natin. Who knows if other people caught the news and came here to take their share. Ang lalaking tinatawag na Old Hal shook his headlessly, asar kahit na wala siyang magawa. Malamig na tumikim si Terence. Nasaan ang iba? Nandito ba silang lahat? Limitado ang oras ko. Nandito lahat sina Kenbro at Hogan, at Musi. Nagpapahinga sila doon. Sabi ng lalaking payat. Nandito na lahat. Kailan tayo magsisimula? Tanong ni Terence. Mayroong 5 grupo sa mga detalye, isa doon ay ang kanyang grupo, ang mag-asawang grave robber. Nandoon lahat ang 4 pa. Naghihintay ng bisita. Kung wala si Boji, kailangan naming kumuha ng backup, ang libingan dito ay masyadong mapanganib. Kahit ang tulong mo ay hindi garantisadong tagumpay. Kailangan kong mag-ingat, sabi ng lalaki. 1327. Nakatingin na ang mag-asawang grave robber, mahirap daw ang puntod. Ito ang dahilan kung bakit bumangon ang payat na lalaki. Sige, tumango si Terence. Kung kayo ay nagugutom, maaari kayong bumili ng pagkain doon, tinuro niya ang isang truck na medyo malayo. Hindi na kailangan, nagdala kami ng sarili namin. Bumalik si Terence sa kotse, at nagsimulang magmaneho si Julian upang maghanap ng lugar na campingan. Ano ba, sino siya sa tingin ng kalokohang iyon? Sabi ng lalaking may machine gun sa tabi ng payat na lalaki nang umalis si Terence. Dumura siya sa lupa. Sa tingin niya ay napakayaman niya, at nagdadala pa rin siya ng pagkain ng mag-isa sa lahat ng oras. Paboran mo kami at mapatay sa libingan. Hindi kami galing sa iisang grupo, at palagi kaming nag-aaway. Baka matakot sila na nalasan namin ang pagkain, umiling si Old Hal at hindi na nagsalita pa. Ang galing, Terence. Puri ni Amara nang makalayo ang sasakyan. Lubos akong kinabahan, nag-aalala na baka may makitang mali ang matandang hal na iyon, ang kanyang mga mata ay parang mga espadang tumutusok. At bumaba ka lang para sigawan siya. I guess I did, sabi ni Terence. Anong gagawin natin ngayon? Magtayo ng kampo tulad nila. Oo. Ayon sa mga detalye, ang mag-asawa ay walang magandang relasyon sa iba, kaya hindi namin kailangang bisitahin ang sinuman o anumang bagay. Kailangan lamang na manatili at maghintay, sabi ni Amara. Tumango si Terence at lumabas ng kotse para mag-set up ng camp kasama si Julian bago maglabas ng pagkain. Sa di kalayuan, gumagamit si Old Hal ng teleskopyo upang tingnan ang grupo ni Terence. Nagtatayo lang sila ng tent, kaya nakahinga siya ng maluwag. Wala siyang nararamdamang masama sa mga ito sa pagkakataong ito, pero pakiramdam niya ay may delikadong pakiramdam na nagmumula sa lalaki ng mag-asawa na parang iba. Umiling ang matandang hal. Siguro masyado siyang sensitive. Sa tent, kumakain ng tinapay at umiinom ng tubig sina Julian at Amara. Kumain lang ng kaunti si Terence bago magsimulang mag-practice muli. Maraming enerhiya sa Jade Space, kaya hindi na niya kinailangan pang kumain. Nakagawian lang ang kagat ng tinapay na iyon. Mag-shift tayo ngayong gabi para magbantay, plano ni Amara habang kumakain. Medyo nag-aalala ako baka may mapansin sila. Hindi pa mangyayari iyon, pero ayos lang matulog na kayo. Magbantay ako. Casual na sabi ni Terence. Ang pagsasanay ay kapareho ng pagtulog para sa akin. Nararamdaman ko ang ating paligid. Ibinuko ni Amara ang kanyang bibig sa pagtataka, ngunit hindi ito nagsalita. Marami siyang nakitang kakaibang bagay na nagmumula kay Terence sa puntong ito. Napagod ka, Akira? Talagang hindi ganoon kadali kumita ng pera, napakahirap makakuha ng allowance para sa orphanage. Nakakuha sila ng higit sa 2 milyon mula sa Starfield High, ngunit wala silang magagawa at kainin ang perang iyon hanggang sa maubos ito. Kailangan niyang kunin ang anumang pagkakataon na mayroon siya, lalo na kung gaano kahigpit ang mga pulis. Kailangan niyang gawin ang negosyong ito.
Nag-post siya ng isang alok ng komisyon sa website, at pagkaraan ng ilang araw, tinanggap ito ng isang grupo na tinatawag na Red Treasure Tower, na nagsasabi sa kanya na pumunta upang tulungan silang pagnakawan ang libingan na ito. At kaya siya dumating. Pero wala siyang kotse. Nakasakay siya ng taxi, ngunit handa lang itong ihatid siya sa nayon, hindi isang hakbang pa. Ito ay isang taxi lamang, kung tutuusin. Ayaw niyang simot ang ilalim ng sasakyan niya. Kaya't maaari lamang siyang maglakad pagkatapos makalabas, ngunit kahit na siya ay inapo ng Flying Sparrow sect, na may mahusay na kakayahan sa Qinggang na kayang maglakad ng maraming milya sa isang hininga, nakakapagod pa rin. Siya ay isang batang babae na may mababang stamina sa unang lugar. Sa wakas nandito na ako. Halos mamasa ang mga mata ni Akira nang makita niya ang tent sa di kalayuan, hindi niya maiwasang mapaiyak sa pagdiriwang. Sinimulan niyang muli ang kanyang Qinggang at sumugod. Sino ito? Lumabas ang matandang Hal kasama ang mga machine gunman. Mula sa Flying Sparrow sect. Huminto si Akira Young, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Ikaw. Naglakad ka dito. Medyo nabagabag ang matandang Hal habang nakatingin sa taong ito na naglalakad, ito ay mula sa Flying Sparrow sect. Tiyak na sila ay matigas, tumatakbo sa mga distansyang tulad nito. Oo. Hindi man lang kayo nagpadala ng sasakyan para kunin ako. Pagod na ako. Hinaplos ni Akira ang bewang niya. Tinatalo ni Sky King ang Earth Tiger. Ang matandang Hal ay medyo sigurado na ito ang babae, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Luwalhati sa dakilang Haring Lee. Sinabi ni Akira, sige, tingnan ko ang puntod, at pag-usapan natin ang aking mga kondisyon. Natural. Please come. Tumango ang matandang Hal. Hindi siya naglakas loob na mang-asar sa isang tao mula sa Flying Sparrow sect, iyon ay isang lumang pangalan kung tutuusin. They were particular good at traps and stuff like that, hindi lang ang grupo namin this time, so ang dami ng benefits na maibibigay namin sa inyo ay kailangang pag-usapan sa iba, hindi ko kayang magdesisyon. Siyempre, depende rin ito sa sarili mong kakayahan. Nilinaw ng matandang Hal kung gusto niya ng mas maraming bagay, kailangan niyang gumawa ng mas maraming kontribusyon. Kung hindi siya magiging masyadong kapaki-pakinabang, kung gayon hindi siya makakakuha ng anumang mga kayamanan, ngunit isang kabuuan lamang ng kabayaran. Nakuha ko. Tumango si Akira. Nagsasanay si Terence nang makarinig siya ng ilang yabag sa labas. Bumalik siya sa realidad at bumangon. May tao rito, ngunit hindi ito isang practitioner. Tian, tingnan mo. Nandito si Julian bilang isang tagasunod, kaya tinawag siyang Tian ni Terence. Oo. Tumango si Julian at naglakad palabas, nakita ang lalaki ni Old Hal na paparating. May ilang distansya pa rin paano siya napansin ni Terence gayong napakalayo niya. 1328. Hindi niya mapapansin sa sarili niya plus, nang mapansin siya ni Terence, malamang mas malayo pa siya, naglalakad. Ano ito? Sabi ni Julian. Bahagyang natigilan ang lalaki nang makita niyang lumabas si Julian, kaya practitioner din ang follower ng mag-asawa. Pero hindi naman siya masyadong nagulat kung tutuusin, sinong grave robber sa negosyo ang walang kasamang practitioner. May mystic class din si Old Hal. Ang uri ng buhay na kanilang pinamumunuan ay nangangailangan ng utak at lakas, kung hindi, lahat sila ay patay na sa libingan. Hinihiling ni Halbro ang dalawang magnanakaw sa kanyang told na narito ang panauhin, at dapat nilang pag-usapan ang paghahati ng mga kayamanan. Diretsyong sabi ng lalaki. Sige, bumalik ka muna. Maya-maya lang, dadating na tayo. Tumango si Julian. Umalis na lang ang lalaki, alam niyang walang pakialam ang grupong ito sa pakikisalamuha. Bumalik si Julian at sinabihan sina Amara at Terence, bagamat narinig na nila ang kanyang mas malakas na boses. Naghanda ang tatlo at nagtungo sa Old Hal. Ang tolde ng matandang Hal ay nasa pinakalabas na lugar na namamahala sa seguridad at pagkakakilanlan. Ang kay Terence, gayunpaman, ay nasa pinakaloob na bahagi, dahil ang lahat ay narito na sa oras na naabot niya. Sa estilo ng mag-asawa, hindi sila kailanman nagpasimula ng mga pagbati sa iba o anumang bagay, kaya't nakakuha ng pwesto sina Terence at Amara at umupo. Si Julian naman ay tumabi sa kanila at nagsilbing bodyguard. Big shot din si Ken Bro sa grupo. Si Ken Bro ay talagang isang palayaw na ibinigay sa kanya dahil sa kanyang mukha, puno ng mga butas, ito ay isang uri ng sakit. Sa anumang kaso, ito ay isang pangit na mukha. Si Old Hogan, sa kabilang banda, ay isang lalaki sa paligid ng 50. Ayon sa mga detalye, siya ay isang veterano sa industriya, na may maraming karanasan.
Nag-aalala rin ang matandang hal na hindi niya madala ang kanyang libingan, at lalo na kapag napakaraming matako na mata rito. Nakuha niya si Old Hogan na patatagin ang mga bagay. Ang huli ay isang dayuhan, na tinatawag na Musi, James. James ay palayaw lamang niya, bagaman walang gumamit ng kanilang tunay na pangalan sa negosyong ito. Napakaraming smuggling ang ginawa ng mga dayuhan, ngunit bihira ang mga dumating sa mismong puntod. Isa si James doon. Nandoon daw siya nang madiskubre ang puntod na ito, kasama si Ken Bro. Maya-maya lang dumating si Old Hogan. Sige, lahat, hindi ito ang unang beses na nagkatrabaho tayo, kaya laktawan natin ang mga pagpapakilala. Hayaan mong ipakilala ko sa inyo ang aming backup mula sa Flying Sparrow Sect. With that, he waved his hand, at pumasok si Akira. Tumigil sina Terence at Amara nang makita nilang pumasok si Akira. Bakit siya nandito? Ngunit naalala ni Terence na may sinabi siya tungkol sa kanyang sekta noong una silang nagkita, na nagsasabing gusto niyang makipagkompetensya sa kanya. Kaya tinanggap din siya ng Old Hal. Parehong tahimik na nagkatinginan sina Terence at Amara, parehong nagulat. Naging alerto din sila. Hindi nila maaaring ipaalam sa Akira kung sino sila, o hindi bababa sa hindi sa harap ng lahat. Matatapos na kung hindi. Alam nating lahat kung ano ang Flying Sparrow Sect at alam nating lahat na garantisado ang tagumpay, lalo na kung wala si Boji dito sa piling natin. Kinailangan nating bumangon. Ipinakilala ng matandang hal, pag-usapan natin ang paghahati-hati muna ng mga gantimpala, ayaw natin ng anumang salungatan pagkatapos. Sumasang-ayon ako. Kailangang magkaroon ng mga patakaran kapag nagtatrabaho bilang isang koponan, hindi namin nais na ang kasakiman ay nagbubulag sa aming mga mata at sumisira sa aming kapayapaan, si Old Hogan ang unang sumang-ayon. Siya ay dito upang patatagin ang mga bagay sa unang lugar. Sumasang-ayon din ako, at ang mga bagay na ito ay kailangang sabihin. Tumango si Ken Bro. Sumasang-ayon ako, kailangan muna nating itakda ang mga patakaran. Sabi ni James sa kakaibang accent. Sumasang-ayon ako, sabi ni Terence. Sige, dahil lahat ay nasa parehong pahina, magsimula tayo. May mungkahi ako. Sabi ng matandang hal. Bagaman ang libingan na ito ay sama-sama nating natuklasan, ang unang nakakuha ng impormasyon ay ako, dapat ay mayroon akong 30%. Oo, totoo yan. Tumango ang lahat. Lahat sila ay may kani-kanyang tuntunin bilang tagapagtustos ng impormasyon, may karapatan si Old Hal na kumuha ng 30%. Ken Bro? Old Hogan? Ang mag-asawa? At James, lahat kayo ay kukuha ng 15%, na ang huling 10% ay ibibigay sa ating Flying Sparrow. Sabi ng matandang hal. Siyempre, kailangan din niyang patunayan ang halaga niya. Sige. Tumango naman sina Ken Bro, Old Hogan, at James bilang pagsang-ayon pagkatapos ng ilang katahimikan. Ito ay isang mapanganib na sinaunang libingan, at kung wala ang lakas at kasanayan, hindi sila makapasok. Ang 15% ay hindi gaanong tunog, ngunit kung talagang binibilang nila, ito ay isang kapalaran. Dagdag pa, ito ang pinakamakatwirang paraan upang hatiin ito. Doble ang kinuha ng matandang hal sa kanila, siya ang nagbigay ng pinakamaraming pagsisikap sa bagay na ito, at ibinahagi rin ang impormasyon sa halip na kunin ito para sa kanyang sarili, na hanapin ang eksaktong lokasyon sa lahat. 15% is too little. Gusto ko 20. Nagsalita si Terence. Huminto si Amara, medyo naiinis dito, wala man lang siyang makukuha kahit 100% na ang natatanggap niya, kaya bakit pa niya ito problema. Pero dahil nagsalita na siya, hindi na siya makakalaban nito. Pinanood niya kung paano niya ito haharapin. Oh! Kumunat ang noo ni Old Hal. Hindi niya inaasahang magsasalita ang mag-asawa. Ngunit hindi siya naglakas loob na mainas ang lalaking ito, ang kanyang husay ay hindi malayo kay Boji o sa mga babaeng Sparrow, kung gayon, ano ang iyong mungkahi? Wala akong pakialam kung paano ito hatiin ng iba, ngunit gusto ko ng 20%, malupit na sabi ni Terence. Yan. Medyo napabuntong hininga ang matandang hal. Ito ang pinakamakatwirang paghahati, at kung gusto mo ng dagdag na 5%, hindi ko ito makukuha sa iba, sa bahagi ko lang. Pero bakit ko ibibigay sa iyo ang 5% ko? Paano ito kung may mga bitag o lihim na daanan na nalutas ko sa libingan, kukuha ako ng dagdag na 5%. Kung hindi, pupunta tayo sa orihinal na paghahati. 1329. Sige, matatanggap ko na. Tumango ang matandang hal.
Kung ganoon talaga ang nangyari, kaya niyang ibigay sa kanya ang 5% iyon. Kung tutuusin, kung hindi nila malalampasan ang isang bagay na kayang lutisin ni Terence, hindi man lang niya makukuha ang 25% iyon sa unang pagkakataon. Tumango si Terence, nananatiling tahimik. Sina Amara at Julian naman ay humahanga kay Terence. Siya ay pagiging maliit at calculative, at iyon ay akma sa imahe ng mag-asawa. Hindi na maghahinala ang mga taong ito. Paano ka, Flying Sparrow Girl? Mayroon ka bang hindi pagkakasundo? Lumingon ang matandang hal kay Akira. 10% ay ayon sa pamantayan, hindi gaanong at hindi bababa ito ang rate para sa technical na backup. Walang problema. Tumango si Akira. Talagang patas ang old hal, dahil ito ang karaniwang presyo. Ngunit hayaan mo akong maging matapat kung hindi ka mag-aambag sa paglutas ng anuman, bibigyan lang kita ng pera para makauwi. Sabi ng matandang hal. Ang 10% na ito ay kailangang kumita. Naiintindihan ko. Kumpiyansa na sinabi ni Akira, maaari kang magtiwala sa pangalan ng Flying Sparrow Sect. Ngunit, itong 10% na gusto ko ay cash, hindi sa mga item. Pera ang kailangan ni Akira, hindi kayamanan. Nakakainis magbenta ang mga iyon. Sige, ngunit kailangan mong maunawaan ang mga panuntunan 20% ang diskwento nito sa presyo ng merkado. Sabi ng matandang hal. Hindi namin ito maibebenta kaagad, at ang paghawak nito ay may tiyak na panganib. Naiintindihan ko. Tumango si Akira. Pero ang mga bagay na hindi gusto ng sino man sa inyo, maaari kong kunin, tama ba? Kaya mo. Tumango ang matandang hal. Hindi mapigilan ni Terence na matuwa ang babaeng ito ay siguradong nagmamalasakit sa pera, kahit na namumulot ng mga bagay na hindi gusto ng iba. Ngunit ang mga bagay na iyon ay magiging pera din, at ang mga magnanakaw na ito na natipon dito ay may mataas na hangarin. Ang mga maliliit na bagay ay hindi magiging interesado sa kanila, bagamat sila ay magiging kapaki-pakinabang sa Akira, kung sila ay mga hiyas o ruby at mga bagay na katulad niyan. Pagkatapos hatiin ang mga bahagi, wala nang ibang mapag-usapan, dahil ayos na kaming lahat, tapos na. Sana walang awayan na mangyari sa dulo kasama si Master Hogan dito, sana igalang ng lahat ang mga patakaran. Tumango ang lahat, bagamat walang nakakaalam kung gaano kay Toto ang bawat tango. Kapag ang mga benepisyo ay hindi sapat na malaki, maaari nilang sundin ang mga patakaran ngunit kapag ang isang tiyak na kayamanan ay lumampas sa inaasahang halaga. Babalik muna kami pagkatapos, tumayo si Terence at naglakad palabas na sinundan sila ni Amara at Julian. Magpahinga na ang lahat, magayos ka. Papasok tayo sa libingan bukas ng umaga. Tumango ang matandang hal. Bumalik sa tent, agad na nagsalita si Amara. Yung lumilipad na Maya. Ngunit agad na tinakpan ni Terence ang kanyang bibig na ipinakita sa kanya ang isang tanda ng pagtahimik. Tinapos niya ang pangungusap. Dahil lang sa isa siyang sparrow ay hindi ginagarantiyahan ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Mayroon kaming mahalagang impormasyon tungkol sa libingan na ito, pagkatapos ng lahat, kaya kahit na malutas nila ang mga naunang hakbang, ang huling hakbang ay nasa aming mga balikat. Kung hindi, lahat sila ay mamamatay nang wala ang aming tulong. Sa pamamagitan nito, itinuro ni Terence ang isang sulok ng tent, at tumingin sina Julian at Amara sa direksyon na iyon. May tapping device sa metal wire. Natigilan si Amara, iniisip na muntik na siyang magulo. Masyado siyang walang ingat kung hindi dahil sa reaksyon ni Terence, nalantad na nila ang kanilang mga sarili. Sasabihin na sana niya na ang Sparrow ay si Akira Young, ang sinusubukan niyang hulihin. Ngunit iyon ay maglalantad sa kanila kaagad, na nagre-resulta sa old hal na sumabog at nakapalibot sa kanila. Ang misyon na ito ay magiging isang kabiguan, kahit na sila ay nakatakas. Tiyan, tingnan mo ang tent, tingnan kung may mga tapong device. Sabi ni Terence na parang naisip lang niya. Oo. Nagsimulang lumingalinga si Julian, hindi lang niya ito mahanap agad, maghahinala na. Maya-maya lang ay inabot niya ito. Ang matandang hal ay nakikinig sa pag-uusap ni na Terence at Amara, papunta sa mahalagang bahagi ng hilingin ni Terence kay Julian na tingnan kung may mga bug. Nakaramdam siya ng problema ang mag-asawang ito ay nagtatanggol laban sa kanila. Bagamat hindi niya sila masisigan niya ng lahat sa industriya nila. Ganun din ang ginawa niya, naglalagay ng bug kapag nagme-meeting sila. Defensive din siya.
Ngunit nilinaw ng mga salita ni Terence kung bakit siya kumpiyansa sa paghingi ng 20 kaya siya ay may trump card, impormasyon sa puntod. Swerte niya, naisip niya. Sumagot siya ng oo sa mga hinihingi ni Terence. Kung hindi, kung ang taong ito ay nagalit, maaari niya itong patayin. Makukuha ng mag-asawa ang lahat ng benepisyo. Maya-maya, parang nahanap na ni Tian ang nakikinig, at natapos ang transmission. Nawasak ito. Kaya ang mag-asawa ay may trump card, hindi katakataka na sila ay mayabang. Sabi ng kanang kamay ng matandang Hal. Siya ang namamahala sa pakikinig sa iba pang mga magnanakaw, ngunit hindi sila nagsabi ng anumang bagay na mahalaga at inalis din ang lahat ng mga bug. Maliwanag, lahat ng tao dito ay matalino at makalkala. Umiling ang matandang Hal. Mabait ang lahat kanina, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag hinahati nila ang aktwal na mga gantimpala. Walang tent si Akira, pero binigyan siya ni Old Hal. Ito ay paunang napagkasunduan din. Si Akira ay walang pera para makabili ng pagkain mula sa 2 truck, at ang 2 truck na iyon ay mula sa ibang grupo noong una. May isang grupo sa industriya ng mga magnanakaw na hindi lumahok sa mga pagsalakay ng mga nicho, ngunit pumunta sila at nagbigay ng mga pangangailangan sa buhay kung saan may mga libingan. Damit, pagkain. Ngunit ang mga presyo ay walang katotohanan. Matagal na silang umiral at mayroon ding pag-aproba ng pinakamataas sa mundo ng magnanakaw. Ang mga taong ito ay may magandang karangalan din. Habang mataas ang kanilang mga presyo, maaari mong makuha ang gusto mo. Ang punto ay pinananatiling mahigpit ang kanilang bibig, hindi naglalabas ng anumang impormasyon. 1330. Siyempre, hindi mo mababawasan ang mga taong ito, mayroon silang malalaking tao ng iba't ibang makapangyarihang sekta ng magnanakaw na sumusuporta sa kanila. Ang pagtawid sa kanila ay magreresulta sa pagsalungat ng mga sekta na iyon. Ang mga grave robber na ito ay napakayaman, at hindi sila natatakot na magbayad ng mataas na gastos para sa pang-araw-araw na mga item. Ang mga taong ito ay masyadong tamad na magdala ng kanilang sariling mga gamit, gayunpaman. Ang mag-asawa ay isang pagbubukod, bagaman. Mayabang sila pero very alert, laging defensive kung sakaling may gawin sa kanila ang iba. Bumili sila ng sarili nilang pagkain at damit. Alam din ni Akira ang panuntunan, kaya dinala niya ang sarili niyang backpack na may nakakompress na cookies at tubig, kasama ang ilang tool. Ang isang taong nangangailangan ng pera na tulad niya ay hindi bibili ng pagkain na katangahang mahal. Pagkatapos bumalik sa tent, inayos ni Akira ang kanyang alarm system bago matulog. Pareho silang komunidad ng mga magnanakaw, ngunit babae pa rin siya. Kailangan niyang maging alerto kapag lalabas. Paano naging pamilyar ang lalaking iyon mula sa mag-asawa? Bulong ni Akira sa sarili. Nakita ko na ba siya dati? Maaaring si Akira ay nasa industriya ng mga magnanakaw, at maaaring nakasali na siya sa ilang misyon noon, ngunit hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mag-asawa. Ang dalawang ito ay palaging nakasuot ng maskara, at dapat siyang magkaroon ng malalim na impresyon kung nakilala niya sila noon, ngunit hindi kaya nakilala niya ang mga ito nang hindi sila nakamaskara. Natigilan si Akira, napakatapang na palagay. Posible ba ito? Umiling si Akira, isinantabi ito. Nakamaskara sila dahil ayaw nilang malaman ng mga tao ang kanilang mga mukha, kaya kung pumunta si Akira at makilala sila o makipagkita sa kanila, baka maput sila sa kanya. Nandito siya para sa pera, iyon lang. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Ang matandang Hal ay hindi nag-abala sa pag-abala sa tolda ni Akira, nag-iisa siya, at hindi siya nakikipag-usap para makarinig siya. Dagdag pa, kilala ang Flying Sparrow sect sa kung gaano sila kaingat hindi na kailangan ang pag-eavesdrop. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Amara pagkatapos alisin ni Julian ang listening device. Mag-isip ka muna bago ka magsalita sa susunod, mag-ingat ka. Huwag kang tulala. Huwag mo na akong tawaging tanga, pasensya na, halika na. Medyo namula si Amara. Hindi ko alam na magiging tuso pala sila na umaabala sa aming tolda. Maliban na lang kung sasabihin ko ang paksa, huwag pag-usapan ang plano. Sabi ni Terence. Inalerto siya ng Jade nang makapasok sila, at hindi sinasadya ni Terence na tinakpan ang bibig ni Amara, may mga sinasabi din na hindi niya sinasadya. Mayroon talagang isang aparato sa pakikinig doon. Nakuha ko. Tumanggaw si Amara, masunurin.
Nakikinig din si Julian, pati na rin wala siyang sinabi dahil hindi siya masyadong mabilis magsalita, pero mukhang mas tuso ang mga grave robber na ito kaysa sa inaakala nila. Kailan mo sila balak hulihin? Tanong ni Terence. Sa dami ng mga tao at armas na mayroon sila, hindi mahirap tumakas, ngunit mahirap kunin silang lahat. Titingnan natin ang sitwasyon pagkatapos linisin ang lahat ng mga yugto ng libingan. Ipapaalam ko sa aking mga kasama at palibutan ang lugar na ito. Sabi ni Julian. Lahat ng stages. Sana. Ngumiti si Terence, hindi na nagsalita pa. Ang mga detalye na ibinigay sa kanya ni Bojia na may mga tagubilin ay sapat na mahirap sino ang nakakaalam kung anong mga palaisipan ang naghihintay pagkatapos. Sikat na sikat ang sinaunang Miracle Saint Doctor na ito, at marami ang nakakakilala sa kanya. Sila ang tumulong sa disenyo ng buong libingan, na may mga bitag at palaisipan. Ang mga normal na tao ay walang pagkakataong makapasa. Sa gabi, nakaupo si Terence sa lupa para mag-practice ng matulog sina Amara at Julian. Kailangan nilang ipahinga para sa operasyon bukas. Maaga silang dalawa nagising kinaumagahan. Pareho silang practitioner, at habang hindi sila kasing galing ni Terence, na hindi na kailangan pang matulog, makakabawi din sila sa maikling panahon. Gising na kayo. Kumain ka na, at pupunta tayo sa Old Hall. Sabi ni Terence nang marinig niya ang mga taong naglalakad sa labas, gising na ang iba. Gayunpaman, walang pakialam si Terence kung sila ay nakapagpahinga ng maayos o hindi. Hindi ka natulog buong gabi? Tanong ni Amara. Oo. Huwag kang magtanong ng walang kwentang bagay. Kumain ka na at bilasan natin. Medyo naiinip na sabi ni Terence. Walang ibang sinabi si Amara, kumain siya ng tinapay kasama si Julian, at umalis ang tatlo sa tent. Gaya ng inaasahan, nasa tent ni Old Hal sina Akira Young, Ken Bro, at James. Tanging si Old Hogan lang ang wala doon, marahil ang mga matatanda ay hindi kasing energetic ng mga kabataan. Siguradong gumising ka rin ng maaga. Nakangiti at binati sila ng matandang Hal nang makitang lumakad ang mag-asawa pagkatapos marinig ang kanilang pag-uusap kagabi, lalo niyang ginagalang si Terence. Malamig na sabi ni Terence. Ikaw ba ang bumalot sa tent natin? Haha, ang aking mga tao ay hindi nakakaalam, patawarin mo sila. Natatawang sabi ng matandang Hal, iniisip na ang mag-asawa lang ang gagawa ng isang bagay tulad ng paglalantad ng isang tao sa harap ng lahat. Ang ibang mga tao ay mapapahiya na ilabas ito ng normal. Ngunit dahil inilabas nila iyon sa bukas, mas madaling magpatuloy. 20% ang pakiramdam na mas angkop sa iyo ngayon, tama ba? Tanong ni Terence. Siyempre. Kung matutulungan mo kami sa isang kritikal na sandali, handa akong ibigay sa iyo ang 20 iyon. Sabi ng matandang Hal. Mabuti naman. Pumunta si Terence at umupo, hindi pinansin ang iba at ipinikit ang kanyang mga mata, na parang nagpapahinga. Si Amara ay nasa tabi niya, kasama si Julian na nakabantay sa likuran nila. Hindi umimik si Akira, kumakain ng lugaw sa tabi ng tent ni Old Hal. Ito ang sinigang na binili ni Old Hal sa kanya. Ito ay 10,000 bawat mangkok. Nakaramdam ng kirot si Akira habang kinakain niya ito. Magkano ang mabibili niya sa 10,000? Maaari niyang lunurin ang mga bata sa lugaw. Maaaring mukhang marami ang 2 milyon, ngunit mahal ang bigas. Alam ni Akira kung ano ang mga gastos, at hindi ito magtatagal. Nasa edad na rin sila para pumasok sa paaralan, kailangan din niyang harapin iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.